Ang lihim na kadakilaan ng Pilipinas, ang kwentong nagpabago sa mundo. Malamang ay hindi na muling manghihimasok ang Amerika sa Pilipinas sa paraang ginawa nila dati. Alam mo ba ang katotohanan na sa likod ng biglaang kasunduang pangkapayapaan sa Iran na yumanig sa buong mundo kamakailan? Ang Pilipinas pala ang gumanap ng isang napakahalagang papel. Isang hindi kapani-paniwalang kwento ang nakatago sa likod ng pag-uurong sulon sa digmaang ito. Hindi na namin ito maaaring itago magpakailanman, sabi ng isang mataas na opisyal sa Amerika na siyang nag-leak ng panloob na ulat na ito, na ngayon ay malaking usapin sa buong Estados Unidos. Alas 5 ng madaling araw, isang kagyat na pagpupulong ang ipinatawag sa lihim na conference room sa ikatlong basement ng National Security Council. Ito ay kasunod lamang ng ganap na pagkabigo ng unang lihim na operasyong pag-atake laban sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Maging ngayon, malinaw ko pa ring nararamdaman ang tensyon sa silid pagpasok ko pa lamang sa 12 Tomahawk missiles na pinakawalan. 2 lamang ang tumama sa loob ng 100 metrong radius ng target. Ang iba ay lumihis ng malayo. Inilatag ng kalihim ng depensa ang ulat ng pinsala at nagsimulang ipahayag ang resulta ng pagsusuri na may mabigat na kalooban. Nasa likuran akong upuan, ngunit inaasahan ko na ang nilalaman nito. Bagamat tumpak ang distansya patungo sa target, nagkaroon ng malubhang error sa huling yugto ng paggabay. Iniulat na mayroong kritikal na limitasyon sa pagtukoy ng eksaktong coordinates ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa at sa real-time na pagsasaayos ng direksyon. Sunod na nagsalita ang Operations Chief mula sa Joint Chiefs of Staff. Sa kasalukuyang teknolohiya ng precision guidance na taglay ng militar ng Amerika, mahihirapang biguin ang pinatibay na mga pasilidad sa ilalim ng lupa ng Iran. Ito ay isang tahasang pag-amin ng pagkatalo. Idinagdag din sa pagsusuri na ang mga limitasyon ng kasalukuyang GPS-guided system at ang kakayahan ng kalaban sa electronic jamming ay higit pa sa aming inaasahan. Ang mas malala pa, ang bagong Russian-made na air defense system ng Iran ay higit na mas malakas kaysa sa aming tinataya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. 5 taon ko nang ipinapaalala ang bagay na ito at ngayon ay nagkatotoo na. Dahan-dahan akong nagtaas ng kamay upang magsalita. Nagpakita ng pagkadismaya si David, ang National Security Advisor. Ngunit sa pagtango ni Secretary Hutchins, nabigyan ako ng pagkakataon. Dahan-dahan akong tumayo at sinimulang banggitin ang isang joint project na dati naming isinasagawa kasama ang Pilipinas. Ang Project Aguila na gumagamit ng Gamma Phase Interference Guidance Technology. Idiniin ko na ang teknolohiyang ito ang tanging solusyon na maaaring magresolba sa problema sa precision na kinakaharap namin. Biglang tumahimik ang buong silid. Marahil ay walang sino man ang inaasahan ang aking sasabihin. Sinubukan akong patigilin ni Advisor Chambers na may halatang pagkainis. Ngunit hindi ako nagpatinag. Isa-isa kong ipinaliwanag kung bakit nabigo ang lahat ng pagtatangka ng Amerika na bumuo ng sarili nitong teknolohiya sa loob ng 5 taon. Kalmado kong itinuro na nasayang lamang ang bilyon-bilyong dolyar na ginastos sa pananaliksik ng mga kumpanyang tulad ng Lockheed Martin at Raytheon. Pagkatapos ay iniharap ko ang mga konkretong datos na aking inihanda. Sa mga pagsubok noong 2019, kasama ang research team mula sa Pilipinas, nakamit natin ang 95% hit rate sa loob ng 3 metro. Samantalang, ang sistemang binuo ng Amerika ay hirap pa ring maabot ang 70% hit rate sa loob ng 50 metro. Habang ipinapakita ng mga numero ang katotohanan, lalong bumigat ang tensyon sa silid. Ang lalo pang ikinagulat nila ay ang katotohanang ang manufacturing cost ng sistemang gawa sa Pilipinas ay halos 10 beses na mas mura kaysa sa gawa ng Amerika.
Sa sandaling iyon, marahas na tumutol si John McCarthy, ang Deputy Director ng CIA. Ang Amerika ang pinakamalakas sa mundo. Kalokohan na umasa tayo sa teknolohiya ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ang pag-asa sa ibang bansa para sa ating pangunahing teknolohiyang pansiguridad ay katumbas ng pagsuko ng ating soberanya, sigaw niya. Napabuntong hininga ako nang makita kong sabay-sabay na tumango ang mga konserbatibong miyembro sa silid. Heto na naman tayo, naisip ko. Ngunit hindi ako umatras. Mas mahalaga ang resulta kaysa sa pride, sabi ko. Mariin kong sinabi na ang desisyon ng Amerika, 5 taon na ang nakalilipas na maliitin ang research team ng Pilipinas at itigil ang pakikipagtulungan, ang siyang pangunahing sanhi ng krisis na kinakaharap natin ngayon. Ginamit ko ang mga malinaw na halimbawa upang ipaliwanag kung gaano kalaking pagkakamali ang pag-abandona sa makabagong sweep algorithm na binuo ng team ni Dr. Jose Matias. Isiniwalat ko rin ang kwento sa likod nito, na bagamat maraming tumutol sa desisyong iyon, nanaig pa rin ang pampulitikang desisyon. Habang nagpapatuloy ang pulong, lalong naging malinaw ang hidwaan sa pagitan ng teknolohikal na pagmamataas at pragmatismo sa loob ng Amerika. Ang isang panig ay iginigiit na dapat protektahan ang teknolohikal na pride ng Amerika, habang ang isa naman ay nangangatwiran na ang paglutas sa kasalukuyang krisis ang pinakamahalaga. Bagamat naramdaman kong unti-unti nang nakakakuha ng suporta ang aking panig, matindi pa rin ang pagtutol. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Pagkatapos ng pulong, agad akong kumilos. Habang naglalakad sa mga pasilyo ng Pentagon, binuo ko na sa aking isipan ang plano kung paano ko kumbinsihin ang mga kinauukulang tao. Una kong pinuntahan ang Research and Development Department ng Department of Defense. Nang makumpirma kong nasa opisina si General James Cohen, ang Operations Chief, agad ko siyang pinuntahan. Pagkakita sa akin ni General Cohen, mukha siyang pagod. Marahil ay nahulaan niyang muli kong bubuksan ang usapin tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang aking diskarte. Sa halip na emosyonal na apela, naghanda ako ng malamig at matitibay na datos. Isa-isa kong ipinakita ang mga kaso ng pagkabigo ng mga proyektong precision guidance technology na isinagawa ng Amerika sa loob ng 5 taon. Partikular kong idinetalye ang malagim na resulta ng susunod na henerasyon ng guidance system na binuo ng Lockheed Martin noong 2022. Sa kabila ng paggasta ng $1.5 bilyong, mas bumaba pa ang presisyon nito kumpara sa mga naunang sistema. Ipinakita ko ang katotohanan ito gamit ang mga konkretong numero. Nakita kong unti-unting nagseseryoso ang mukha ni General Cohen. Bilang isang dating sundalo, mas pinahahalagahan niya ang pagiging praktikal kaysa sa anupaman. Sa huli, sinabi niya, pag-aaralan ko ito. Iwan mo ang mga dokumento. Mula roon, dumiretso ako sa punong tanggapan ng CIA upang makipagkita kay Deputy Director John McCarthy. Siya ang pangunahing tutol sa pakikipagtulungan sa Pilipinas, dala ng malalim na kawalan ng tiwala sa teknolohiya mula sa Asya. Ayon sa mga tsismis, ito ay dahil sa isang masamang karanasan niya sa isang joint development project sa China. Ngunit magkaiba ang Pilipinas. At China, ginamit ko ang makatotohanang lohika para subukan siyang kumbinsihin. Ang pinakamalaking alalahanin ni McCarthy ay ang isyu ng technology leak. Nangangatwiran siya na kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, maaring malantad ang mga pangunahing teknolohiya ng Amerika. Nagbigay ako ng malinaw na sagot dito. Ang Project Agila ay isang setup kung saan ang Pilipinas ang magbibigay ng teknolohiya. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon
para sa Amerika na matuto mula sa kanilang teknolohiya. Ilang araw matapos kong kausapin ang mga opisyal, isang pagbabago sa pananaw ang naramdaman sa isang panloob na pagpupulong sa Department of Defense. Ang mga mas batang opisyal at mga eksperto sa teknolohiya ay nagsimulang sumang-ayon sa aking mga punto. Ang mga commander sa lapangan na siyang direktang namamahala sa mga operasyon ay naniniwala na ang resulta ang pinakamahalaga. Para sa kanila, mas importante ang success rate kaysa sa teorya. Ngunit, nanatiling matindi ang oposisyon, lalo na mula sa mga may koneksyon sa industriya ng militar. Ang mga matataas na opisyal na dating nagtrabaho sa Raytheon at Boeing ay mariing tumutol na iginigiit na dapat protektahan ang interes ng industriya ng depensa ng Amerika. Ikinatwiran nilang ang paggamit ng teknolohiya ng Pilipinas ay magpapahina sa kompetisyon ng mga kumpanya ng depensa ng Amerika. May isa pang issue na lumitaw. Si National Security Advisor David Chambers ay nagtaas ng isang pampulitikang alalahanin. Sinabi niya na ang pakikipagtulungan sa teknolohiya sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagdududa sa internasyonal na komunidad tungkol sa teknolohikal na pangingibabaw ng Amerika. Kung magsisimulang magduda ang mga kaalyadong bansa sa kakayahan ng Amerika, maaari itong humantong sa paghina ng pandaigdigang kooperasyon. Tinutulan ko ang mga alalahaning ito, sinasabing ang mga ito ay sa panimulay mali. Ang pakikipagtulungan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katalinuhan. Binanggit ko ang katotohanang maraming natututunan ang Amerika mula sa teknolohiya ng Pilipinas sa larangan ng IT at semiconductors. Ipinaliwanag ko na walang hangganan ang teknolohiya at ang paggamit ng pinakamahusay na teknolohiya ay ang tunay na postura ng isang malakas na bansa. Habang dumarami ang mga opisyal at eksperto mula sa mas batang henerasyon na sumasang-ayon sa akin, unti-unting lumakas ang suporta para sa aking panig. Ngunit ang pader na itinayo ng konserbatibong lumang henerasyon ay nanatiling mataas. Ang mga naniniwala sa America First ay hindi nagpatinag. Ngunit sa wakas, dumating ang isang pagkakataon. Personal akong ipinatawag ni Defense Secretary Lloyd Austin para sa isang pulong. Si Secretary Austin, bilang isang dating militar, ay may napakapraktikal na pag-iisip. Ang tagumpay ng operasyon ang pinakamahalaga para sa kanya. Ginamit ko ang pagkakataong ito at ginamit ang lahat ng aking mga materyales upang kumbinsihin siya. Matapos pakinggan ang aking paliwanag, matagal na nanahimik si Secretary Austin. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagtanong, talaga bang kayang lutasin ng teknolohiya ng Pilipinas ang kasalukuyang sitwasyon at posible pa ba ang pakikipagtulungan? At kaagad, inutusan niya ako na magsagawa ng isang lihim na imbestigasyon. Alamin mo kaagad, sabi niya. Matapos ang pulong kay Secretary Austin, agad kong sinimulan ang pagsisiyasat sa kasalukuyang kalagayan ng laboratorio sa Pilipinas. 5 taon na ang nakalipas mula nang maputol ang aming kooperasyon at wala akong ideya kung ano na ang nangyari sa team ni Dr. Jose Matias. Paghahanap sa mga panloob na file, ang huli naming komunikasyon ay noong Marso 2020. Pagkatapos noon, ganap na silang nawalan ng ugnayan. Una kong kinontak ang Intelligence Department ng US Forces sa Pilipinas. Alam kong mayroon silang unit na sumusubaybay sa mga pag-unlad sa agham at teknolohiya sa bansa. Nang humingi ako ng impormasyon tungkol sa laboratorio ni Dr. Matias, isang nakakagulat na ulat ang dumating pagkalipas ng ilang araw. Ang laboratorio ay lumipat sa isang lumang gusali sa isang di kilalang lugar sa Cubao, Quezon City. Habang binabasa ko ang ulat, nalaman kong napakalubha ng sitwasyon. Matapos maputol ang kooperasyon sa Amerika noong 2020,
Malaki rin ang ibinawas sa suporta ng gobyerno ng Pilipinas. Karamihan sa mga pangunahing kagamitan sa pananaliksik ay naisauli o naibenta at ang bilang ng mga mananaliksik ay bumaba sa halos sangkapat ng dati. Tila dahan-dahan itong binubuwag. Para makakuha ng mas detalyadong impormasyon, kinontak ko ang isang kasamahan na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Si Dr. Chavez ay isang kaibigan na nakasama ko sa MIT at ngayon ay nagtatrabaho sa isang malaking tech company sa Pilipinas. Nang tanungin ko siya tungkol sa kalagayan ng laboratorio ni Dr. Matias, sunod-sunod na malulungkot na balita ang aking narinig. Ang pinaka nakakagulat ay ang balitang pumanaw na ang isa sa mga pangunahing miyembro ng research team. Si Dr. Miguel Santos ay namatay dahil sa pancreatic cancer noong 2022. Si Dr. Santos ay isang henyong matematiko na responsable sa pagbuo ng phase interference algorithm para sa Project Agila. Nalaman kong hindi man lang siya nakakuha ng sapat na paggamot dahil sa kakulangan ng pondo para sa pananaliksik at labis akong nalungkot. Ayon kay Dr. Chavez, 7 na lamang na mananaliksik ang natitira sa laboratorio, kasama na si Dr. Matias. Mahirap paniwalaan ang pagbaba ng bilang mula sa mahigit 25 mananaliksik noong kasagsagan nito. Karamihan ay lumipat sa malalaking kumpanya o sa ibang bansa at ang ilan ay tuluyan ng tinalikuran ang pananaliksik para sa ibang trabaho. Ang kalagayan ng mga kagamitan ay kalunos-lunos din. Ang laboratorio na dating puno ng mga state-of-the-art na supercomputer at precision measuring instruments ay ngayon ay mayroon na lamang ilang luma at 10 taong gulang na mga computer at mga pangunahing kagamitan sa pagsukat. Dahil sa pagtigil ng kooperasyon sa Amerika, napilitan silang isauli ang lahat ng mamahaling kagamitan na kanilang inuupahan. Napuno ako ng pagsisisi kung sana'y mas naging matatag ako noon. Ngunit, kung nariyan pa si Dr. Matias, malaki ang maaring magbago. Ayon kay Dr. Chavez, hindi pa rin sumusuko si Dr. Matias sa pananaliksik at ginagamit ang sariling pera upang mapanatili ang laboratorio. May mga tsismis pa na isinangla niya ang kanyang bahay. Sa kabila nito, patuloy niyang binabayaran ang sahod ng kanyang mga mananaliksik. May bigat sa aking dibdib. Tinapos ko ang tawag at kinontak ang isa pang kakilala sa Department of Science and Technology. Si Dr. De Leon ay isang taong may kinalaman sa patakaran sa agham at teknolohiya ng Pilipinas. Nang tanungin ko siya tungkol sa kasalukuyang suporta ng gobyerno sa laboratorio ni Dr. Matias, isang napakasakit na sagot ang aking natanggap. Pagkatapos maputol ang kooperasyon sa Amerika, nawalan na rin ng interes ang gobyerno ng Pilipinas sa larangan ng pananaliksik na ito. Dahil sa mga pagbabago sa administrasyon at pagbawas sa budget, maraming pangunahing pananaliksik na may kaugnayan sa militar ang nabawasan at hindi nakaligtas ang laboratorio ni Dr. Matias. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanang kahit sa loob ng Pilipinas, hindi nabibigyan ng karampatang pagkilala ang halaga ng team ni Dr. Matias. Dahil ang Project Agila ay isang lihim na proyekto, hindi nila mailathala ang kanilang mga natuklasan, kaya't hindi sila napapansin ng academic community. Sayang na sayang, may mga mananaliksik daw na nagraraket para lamang may pantustos sa araw-araw. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila umaalis ay dahil sa kanilang tiwala kay Dr. Matias at sa kanilang pagmamahal sa pananaliksik. Habang sinusuri ang kalagayan ng team ni Dr. Matias, muli kong sinuri ang mga lumang tala. Hindi naging madali ang paghahanap sa mga dokumento mula sa panloob na archive tungkol sa pagtigil ng kooperasyon noong Marso 2020.
Karamihan ay classified at inabot ako ng ilang araw bago makakuha ng access. Ang una kong natagpuan ay ang minutes ng isang panloob na pulong noong Pebrero 15, 2020. Ito ang panahon kung kailan nasa kasagsagan ang patakarang America First ng Administrasyong Trump. May malakas na pressure mula sa matataas na opisyal ng Department of Defense na bawasan ang pag-asa sa ibang bansa para sa mga pangunahing teknolohiya. Sa gitna ng tumitinding teknolohikal na kompetisyon sa China, lumaganap ang pagdududa sa lahat ng teknolohikal na pakikipagtulungan sa mga bansang Asyano. Habang binabasa ko ang minutes, nakakagulat ang mga nakasulat. Naroon ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng NOOI Direktor na si Stephen Walker ang agarang pagtigil ng kooperasyon sa Pilipinas. May mga tala na nagpapakitang may direktang pressure mula sa White House. Isang desisyon ang ginawa sa National Security Council na dapat tiyakin ang teknolohikal na kasarinlan ng Amerika. Nag-init ang aking ulo. Dahil lamang sa desisyon ng mga opisyal na walang alam, napakadaling napagpasyahan ang isang napakahalagang bagay. Ang pinakamasakit ay ang ganap na pagbabaliwala sa mga opinyon ng mga mananaliksik sa lapangan. Sa isang ulat na inihanda ng Joint Research Team mula sa MIT, partikular na nakasaad kung gaano kalaking kawalan ang idudulot ng pagtigil ng kooperasyon sa team ng Pilipinas. Ang Project Agila ay 90% ng kumpleto. Nagbabala sila na kung bigla itong ititigil, lahat ng pinaghirapan ay masasayang. Ang huling ulat ni Professor James, na siyang namumuno sa research team ng MIT noon, ay partikular na kapansin-pansin. Pinuri niya ang teknolohikal na kakayahan ng team ni Dr. Matias at mariing sinabi na imposibleng makumpleto ang proyekto kung wala sila. Partikular niyang tinukoy ang kanilang phase interference algorithm bilang isang natatanging teknolohiya na hindi matatagpuan saan man sa mundo. Habang tinitingnan ang mga talang ito, nakaramdam ako ng matinding pagkakasala. Bagamat tumutol din ako sa pagtigil ng kooperasyon noon, wala akong nagawa para pigilan ito. Sa harap ng pampulitikang desisyon, napakaliit ng boses ng isang teknisyan. At ngayon, naramdaman ko hanggang sa aking mga buto na ang krisis na kinakaharap namin ay direktang resulta ng maling desisyong iyon. Matapos suriin ang lahat ng mga lumang tala, napagtanto kong wala na akong oras na dapat sayangin. Kailangan kong personal na pumunta sa Pilipinas at makipagkita kay Dr. Matias. Iniulat ko ang aking mga natuklasan sa kalihim ng depensa at dahil imposible ang isang opisyal na biyahe, kumuha ako ng personal na bakasyon at lihim na kumilos. 5 taon bago ko muling natapakan ang lupain ng Pilipinas. Paglabas ko ng airport, halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Noong huli akong umalis sa Pilipinas, umuwi ako na may tiwala sa tagumpay ng aming kooperasyon. Hindi ko inakalang babalik ako sa ganitong paraan. Mula sa bintana ng sasakyan, ang tanawin ng lungsod ay tila mas umunlad kaysa 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang aking patutunguhan ay hindi ang makikinang na sentro ng lungsod, kundi isang lumang gusali sa Cubao. Nang sabihin ko sa taxi driver ang address, ang lugar na aming narating ay mas simple kaysa sa aking inaasahan. Isang maliit na karatula ang nakasabit sa ikatlong palapag ng isang 4 na palapag na lumang gusali. Suryan ng makabagong teknolohiya. Wala na ang dating marangyang pangalan ng laboratorio. Ang pintura sa labas ng gusali ay natutuklap na. Habang umaakyat ako sa hagdan, bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ni Dr. Matias. Alam na alam ko kung gaano katinding pagtataksil ang naramdaman ng team mula sa Pilipinas
nang bigla na lang naming itinigil ang kooperasyon. Pagbukas ko ng pinto ng laboratorio, isang simpleng espasyo ang bumungad sa akin. Gaya ng inaasahan, ang lugar na dating puno ng mga pinakabagong kagamitan ay ngayon ay mayroon na lamang ilang lumang computer at mga pangunahing kagamitan sa pagsukat. Sa kabila nito, nakita ko ang mga mananaliksik na masigasig na nagtatrabaho. Si Dr. Matias ay nag-iisang nagkakalkula sa kanyang opisina sa likod. Tila mas pumayat siya kaysa noong huli kaming nagkita. Ngunit ang matalas niyang tingin ay hindi nagbago. Nang mapansin niya ako, ang una niyang reaksyon ay pagkagulat. Natural lang iyon. 5 taon na ang nakalipas. Mula nang huli akong bumisita. Gaya ng inaasahan, napakalamig ng pakikitungo sa akin ni Dr. Matias sa simula. Anong kailangan mo dito? Ang tila sinasabi ng kanyang mga mata. Tinuwiran ko siyang kinausap at ipinaliwanag ang kritikal na sitwasyong kinakaharap ngayon ng Amerika. Inamin ko na nabigo ang operasyon sa pag-atake sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran at may limitasyon ang precision guidance technology ng Amerika. Muli kong idiniin ang kahalagahan ng dating Project Agila. Sinabi ko na ang phase interference technology na binuo ng team ni Dr. Matias ang tanging paraan para malutas ang problemang ito. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Dr. Matias. Natatandaan mo pa ba kung bakit biglang itinigil ng Amerika ang kooperasyon 5 taon na ang nakalipas? Tanong niya. Tila nagniningas pa rin ang galit niya dahil sa biglaang pag-atras ng Amerika kahit na halos tapos na ang pananaliksik. Buong puso akong humingi ng paumanhin. Inamin ko ang aking pagsisisi na hindi ko siya naipaglaban ng mas matindi noon. Ngunit sinabi kong gusto kong itama ang pagkakamaling iyon ngayon. Matagal na nanahimik si Dr. Matias. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Sinabi niyang dahil sa pagtigil ng kooperasyon, nawalan sila ng pondo at dahil doon ay hindi nakakuha ng sapat na paggamot si Dr. Santos. Iyon daw ang pinakamasakit sa lahat. Sa kanyang mga salita, mas naramdaman ko ang kalungkutan sa pagkawala ng isang kasama kaysa sa personal na galit. Minsan na ninyo kaming tinalikuran. Anong garantiya na hindi ninyo kami muling tatalikuran? Nagpahayag siya ng pag-aalala na baka muling itigil ang kooperasyon. May takot na kapag nagbago ang sitwasyong pampulitika, maaari na naman silang iwanan. Iba na ngayon, mariin kong sinabi. Ito ay isang kooperasyon na batay sa tunay na pangangailangan at hindi basta-basta ititigil. Ngunit nanatiling maingat si Dr. Matias. Pilit ko siyang kinumbinsi. Naiintindihan ko na dahil sa security policy noon, hindi ninyo na ibahagi ang teknolohiya sa ibang bansa at nagdulot ito ng malaking kawalan. Narinig ko na isinangla ninyo ang inyong bahay para lang mapanatili ang teknolohiyang binuo ninyo sa loob ng maraming taon. Sa ngalan ng gobyerno ng Amerika, tinitiyak ko ang kabuhayan ng inyong mga natitirang mananaliksik. Pakiusap, pagkatiwalaan ninyo kami, kahit ngayon lang. Sinabi ko rin na hindi ito personal kong desisyon, kundi may basbas ng kalihim ng depensa. Tila malalim na nag-isip si Dr. Matias. Kung ako ang nasa kanyang posisyon, hinding-hindi ako makikipagtulungan sa Amerikang nagtaksil sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit, may mga mananaliksik pa si Dr. Matias na kailangan niyang protektahan. Matapos ang mahabang katahimikan, nagpahiwatig si Dr. Matias ng posibilidad ng kooperasyon na may mga kondisyon. Una, kailangan niyang suriin ang kasalukuyang estado ng pananaliksik at pag-aralan kung talagang posible ang kooperasyon. Idinagdag din niya na kailangan niyang kunin ang opinyon ng kanyang mga mananaliksik. Para sa akin, sapat na iyon bilang pag-asa. Hindi man lang ako pinalayas. Nakipag-usap pa ako kay Dr. Matias ng halos 1 oras
at nangakong magkikita kami muli kinabukasan. Hiniling ko rin na makausap ko ng personal ang kanyang mga mananaliksik. Pag-alis ko sa laboratorio, magulo ang aking isipan. Naramdaman ko ang galit at pagkadismaya ni Dr. Matias. Ngunit kasabay nito, nakumbinsi rin ako na ang kanyang team ay nagtataglay pa rin ng pambihirang teknolohiya. Ang kailangan na lang ay muling buuin ang tiwala. Kinaumagahan, maaga akong bumalik sa laboratorio. Ipinaliwanag na ni Dr. Matias sa kanyang mga mananaliksik ang layunin ng aking pagbisita, ngunit iba-iba ang kanilang reaksyon. May mga tumingin sa akin na may pag-uusisa, habang ang iba ay nanatiling mapagbantay. Una kong nakausap si Enger Marco Villanueva, isa siya sa mga pangunahing miyembro na kasama na mula pa sa simula ng Project Agila. Sa una, maingat si Engre Villanueva sa kanyang mga salita, ngunit unti-unti niyang inilabas ang kanyang tunay na saloobin. Ang pinakamalaki niyang alalahanin ay ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa kasalukuyang kalagayan ng laboratorio, hindi niya alam kung hanggang kailan sila tatagal. Habang ang kanyang mga kaibigan ay may matatag na buhay sa malalaking kumpanya, nakakaramdam siya ng pagkabalisa dahil nananatili siya sa hindi matatag na laboratorio. Ngunit kasabay nito, hindi humuhupa ang kanyang pagmamahal sa pananaliksik, ang pagnanais na makumpleto, ang huling iniwang ideya ng yumaong si Dr. Santos para sa pagpapabuti ng algorithm ang siyang nagpapatatag sa kanya. Gusto kong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan at buuin ang pinakamahusay na teknolohiya sa mundo, sabi niya. Mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Susuportahan kayo ng Amerika ng buong lakas kong sinabi. Pagkaalis ni Enger Villanueva, pumasok si Dr. Elena Reyes. Siya ang nag-iisang babaeng mananaliksik sa team at isang eksperto sa signal processing. Medyo mas mahinahon ang kanyang pananaw kumpara sa iba. Maingat din siya sa ideya ng muling pakikipagtulungan sa Amerika. Ang pinakamalaki niyang alalahanin ay ang posibilidad na muli silang talikuran. Malalim pa rin ang sugat na iniwan ng pagtigil ng kooperasyon 5 taon na ang nakalipas. Ang galit dahil sa biglaang pagputol ng kooperasyon matapos nilang ibahagi ang kanilang pananaliksik ay malaki pa rin. Ang nasirang tiwala ay hindi madaling ibalik, sabi niya. Ngunit, inamin din ni Dr. Reyes ang mga limitasyon ng kasalukuyang laboratorio. Kung walang sapat na kagamitan, hindi na sila uusad pa. Tinanggap niya ang katotohanang iyon. Kung muling magkakaroon ng kooperasyon sa Amerika, iginiit niyang dapat maging malinaw ang mga kondisyon, lalo na ang patas na pamamahagi ng mga resulta ng pananaliksik. Pagkatapos, ay nagpahayag siya ng magkahalong damdamin na tila naaalala ang panahon ng pakikipagtulungan nila sa Amerika. Napakasaya ng joint research namin sa team mula sa MIT. Namimiss ko ang mga araw na iyon, kung saan ang mga mananaliksik mula sa iba't ibang kultura ay nagtutulungan para sa isang layunin. Ngunit, kapag naiisip niya si Dr. Santos, hindi niya alam kung ito ba ang tamang gawin. Si Dr. Santos daw ay patuloy na nag-iisip tungkol sa pagpapabuti ng algorithm kahit na may sakit. Ibinahagi niya na malaki pa rin ang kalungkutan sa pagkawala ng isang kasamang tulad niya. Ang huli kong nakausap ay ang pinakabatang mananaliksik, si Leo de Guzman. Sa edad na 27, sumali siya noong 2022. Dahil wala siyang karanasan sa pakikipagtulungan sa Amerika, mas objektibo ang kanyang pananaw. Si Leo ang pinakamatapat na nagsalita tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng laboratorio. Mahirap magsagawa ng maayos na pananaliksik sa sitwasyong kulang ang kagamitan at pondo, sabi niya.
Ngunit nagpahayag din siya ng pasasalamat. Sinabing marami siyang natututunan sa ilalim ng gabay ni Dr. Matias. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang tiwala sa kanilang teknolohiya. Kahit kulang sa kagamitan, kumbinsido siyang ang teknolohikal na kakayahan ng kanilang team ay world class. Bilang isang bata, puno siya ng diwa ng hamon. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Amerika, gusto kong subukan ang aking kakayahan sa isang mas malaking entablado, sabi niya. Matapos ang mga individual na panayam sa mga miyembro ng team, sinabi ni Dr. Matias na may isa pa akong dapat makausap at ipinakilala niya si Mr. Benitez. Si Mr. Benitez ang namamahala sa pamamahala ng proyekto at mga panlabas na gawain. Siya ang pinakanakakaalam ng mga praktikal na problema ng laboratorio. Gaya ng inaasahan, ang pinakamalaking alalahanin ay ang problemang pinansyal. Bagamat sinusuportahan ni Dr. Matias ang laboratorio gamit ang sariling pera, malapit na rin itong maubos. Tinuwiran niyang sinabi na kung magpapatuloy ang sitwasyon baka mapilitan silang magsara sa loob ng 6 na buwan. Minsan ay naaantala na rin ang sahod ng mga mananaliksik. Kaya naman, iginiit niyang dapat maging malinaw ang mga tuntunin ng kontrata at ang pangmatagalang garantiya. Partikular niyang binigyang diin na dapat linawin ang issue ng intellectual property rights na naging malabo raw noong nakaraan. Matapos kong makausap ang lahat ng mananaliksik, magulo ang aking isipan. Lahat sila ay may pambihirang kakayahan, ngunit nahaharap sa mga praktikal na paghihirap. Halo-halo ang kanilang pag-asa at pangamba sa pakikipagtulungan sa Amerika. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang pagmamahal sa pananaliksik ay nananatiling nag-aalab. Nang gabing iyon, muli kaming nagkita ni Dr. Matias at ipinarating ko sa kanya ang mga opinyon ng kanyang mga mananaliksik. Tumango si Dr. Matias na tila inaasahan na ang kanilang mga reaksyon at sa wakas, ipinahayag niya ang kanyang pinal na desisyon tungkol sa muling pakikipagtulungan. Matapos makuha ang may kondisyong pagsang-ayon ni Dr. Matias, agad akong bumalik sa Washington at sinimulan ang proseso ng pagkumbinsi. Sa aking pulong kay Defense Secretary Austin, ipinarating ko ang mga kondisyon ng team mula sa Pilipinas at mas positibo ang kanyang reaksyon kaysa sa inaasahan. Sa gitna ng lumalalang problema sa pasilidad ng nuklear ng Iran, ang 5 taong garantiya sa kasarinlan ng pananaliksik at suporta sa pondo ay katanggap-tanggap. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagpirma ng isang lihim na kasunduan nang walang pag-apruba ng Kongreso. Ngunit, sa ilalim ng dahilan ng isang kagyat na usapin sa pambansang seguridad, napagpasyahan na gamitin ang isang lihim na pondo na direktang nasa ilalim ng Pangulo. Maging si National Security Advisor Chambers ay sa wakas ay kinilala ang pangangailangan para sa kooperasyon at nagbigay ng kanyang suporta. Sa wakas, isang lihim na kasunduan sa teknolohikal na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang pinirmahan. Bagamat opisyal na hindi ito umiiral na dokumento, ang legal na bisa nito ay tiyak na garantisado. Agad na inilaan sa team ni Dr. Matias ang kabuuang pondo ng pananaliksik na $200 milyong sa loob ng 5 taon at isang hiwalay na budget para sa pagbili ng mga pinakabagong kagamitan. Ang pagbabago sa laboratorio sa Pilipinas ay napakabilis. Sa loob ng 1 linggo, na-install ang pinakabagong quantum computer ng IBM at sunod-sunod na dumating ang mga precision measuring instruments mula sa Alemanya. Kitang-kita rin ang pagbabago sa mukha ng mga mananaliksik matapos ang 5 taon. Muli silang nagkaroon ng pagkakataong magsaliksik sa isang world-class na kapaligiran. Sa kabila ng 5 taong pagkakatigil, lahat ng mananaliksik ay nagpakita ng pambihirang konsentrasyon. Ang pinakakahanga-hanga
ay ang kanilang teamwork. Dahil sa 5 taong paghihirap na kanilang pinagdaanan ng magkakasama, mayroon silang espesyal na pagkakaisa. Perpekto nilang naiintindihan ang estilo ng pananaliksik ng bawat isa, kaya't natural na nagkakaroon ng paghahati ng gawain nang hindi nangangailangan ng espesyal na koordinasyon. Ang isang mananaliksik ay sa hardware optimization, habang si Leo naman ay sa real-time data processing. Ako mismo ay sumali sa pananaliksik sa Quezon City. Ginamit ko ang aking mga alaala mula sa MIT at kasama si Dr. Matias, pinakinis namin ang pangunahing algorithm. Bagamat may 5 taong agwat, naaalala pa namin ang aming mga pamamaraan sa pananaliksik, kaya't agad kaming nagkasundo. Nagbago rin ang kapaligiran sa laboratorio. Nawala ang dating desperadong hangin at napalitan ito ng sigla at enerhiya. Ang mga mananaliksik ay kusang loob na nag-overtime hanggang hating gabi. Bagamat doble ang kanilang sahod, puno sila ng kagalakan na muling makagawa ng makabuluhang pananaliksik. Makalipas ang 1 buwan, isinagawa ang unang integrated test. Ito ay isang eksperimento kung saan pinatakbo ang interference guidance system sa isang satellite simulation environment. Lahat ng mananaliksik ay kinakabahang nakatitig sa monitor. Ito ang kanilang unang pagsubok muli, matapos ang 5 taon. Ang unang resulta ay nagbigay pag-asa. Ang pangunahing signal processing at trajectory calculation ay gumana ng perpekto, ngunit sa huling yugto, nagkaroon ng bahagyang error. Sinabi ni Dr. Matias na inaasahan na ang problemang ito at mahinahon niyang sinimulan ang pagsusuri sa sanhi. Ang konklusyon ay kailangan ng bahagyang pagbabago sa algorithm ng yumaong si Dr. Santos. Nang sumunod na linggo, sinimulan ang paghahanda para sa isang tunay na praktikal na pagsubok. Nagbigay ang panig ng Amerika ng aktwal na data ng trajectory ng misil. Ang pagsubok ay gaganapin sa isang lihim na pasilidad sa Nevada Desert. Ito ay isang mahalagang yugto upang patunayan kung gagana ang teknolohiya ng team ni Dr. Matias sa totoong sitwasyon. Ang mga mananaliksik ay lalong nag-concentrate sa pagsusuri ng sistema. Hindi sila maaaring mabigo sa sitwasyong binabantayan pa rin ng mga tumututol sa Amerika ang kooperasyon. Kung mabibigo sila sa unang eksperimento, lahat ay masasayang. Lahat ay nagbuhos ng buong lakas sa huling pagsusuri. Sa wakas, dumating ang araw ng unang praktikal na pagsubok sa Nevada Desert. Ang team ni Dr. Matias ay nagpadala ng data ng real-time mula sa Pilipinas, habang ako naman ay kasama ng militar ng Amerika sa Sensan upang pamahalaan ang pagsubok. Ang target ay isang kunwariang bunker sa ilalim ng lupa na 800 kilometro ang layo. Ang unang yugto ng paglunsad ay naging maayos. Ang Tomahawk missile ay lumipad sa tamang trajectory at ang phase interference signal mula sa team ng Pilipinas ay natatanggap ng normal. Si Dr. Matias ay nagpadala ng trajectory correction data ng real-time mula sa Quezon City at sa unang 700 kilometro, perpekto ang precision. Ngunit sa huling 100 kilometro, nagkaproblema. Biglang naging hindi matatag ang signal at nagmalfunction ang phase interference system. Biglang lumihis ang trajectory ng missile at tumama ito sa isang lugar na 105 metro ang layo mula sa target. Nanigas ang mukha ng lahat ng naroroon sa eksperimento. Ang mas malala pa ay ang pagsabog dahil sa sobrang pag-init ng sistema. Isang maliit na sunog ang sumiklab sa isang sulok ng control room sa Nevada. Mabuti na lang at hindi ito humantong sa isang malaking aksidente. Ngunit isang teknisyan ang nagtamo ng bahagyang paso. Agad na ipinatigil ni Dr.
Matias ang lahat ng signal transmission mula sa Quezon City at sinimulan ang pagsusuri sa sanhi. Nang makarating sa Washington ang balita ng pagkabigo ng eksperimento, agad na umatake ang mga konserbatibo sa Amerika. Nagpatawag ng kagyat na pagpupulong si CIA Deputy Director John McCarthy at mariing iginiit na dapat itigil agad ang kooperasyon sa Pilipinas. Hindi responsable ang pag-asa sa isang teknolohiyang hindi pa napatutunayan. At dapat nating lutasin ito gamit ang sariling teknolohiya ng Amerika, sigaw niya. Maging si National Security Advisor David Chambers ay nagsimulang mag-alinlangan dahil sa pagkabigo ng unang eksperimento matapos gumastos ng $2 milyong. Maaaring lumitaw ang isyu ng pananagutan. Maaaring magkaroon ng audit mula sa Kongreso tungkol sa paggamit ng budget. Malaki ang pampolitikang pressure. Ang pinakamatinding tumutol ay ang mga opisyal ng Department of Defense na dating taga Lockheed Martin. Kinundena nila ito bilang isang pambansang kahihiyan na umasa sa teknolohiya ng Pilipinas at balewalain ang teknolohiyang binuo ng industriya ng depensa ng Amerika sa loob ng maraming dekada. Ang kanilang lohika ay pinipigilan nito ang pag-unlad ng sariling teknolohiya at pinapataas lamang ang pag-asa sa ibang bansa. Pilit kong tinutulan ang mga argumentong ito. Ipinaliwanag ko na ang pagkabigo sa unang eksperimento ay inaasahan na at natural lamang sa proseso ng pagbuo ng teknolohiya. Idiniin ko na natukoy na ng team ni Dr. Matias ang sanhi at mayroon na silang inihandang solusyon. Ngunit, lalo lang lumala ang sitwasyon. Sa Quezon City, magdamag na sinuri ni Dr. Matias ang sanhi. Ang problema ay nasa incompatibility sa pagitan ng hardware ng Amerika at software ng Pilipinas. Ang pangunahing sanhi ay ang sobrang pag-init ng signal amplifier sa isang mataas na temperatura na kapaligiran na nagdulot ng pagbaluktot sa pattern ng phase interference. Sa loob ng 48 oras, nakabuo siya ng solusyon at ipinaalam ito sa akin. Ngunit ang kapaligiran sa Washington ay halos hindi na maibabalik. Tanging si General James Cohen ng Joint Chiefs of Staff ang sumuporta sa akin. Bilang isang dating militar, mas pinahahalagahan niya ang proseso kaysa sa resulta. Ang trial and error ay mahalaga sa pagbuo ng teknolohiya at isang kahangalan na sumuko sa lahat dahil lamang sa unang pagkabigo, sabi niya. At sa wakas, binigyan kami ng huling pagkakataon, kasama ang isang babala mula sa kalihim ng depensa na kung mabibigo kami sa pangalawang pagkakataon, ako ang mananagot sa lahat. Nang iparating ko ang sitwasyon kay Dr. Matias, naramdaman ko ang tensyon sa kanyang boses. Ang pressure na ito na ang huling pagkakataon ay hindi masukat. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin sa kanyang boses ang tiwala sa kanyang teknolohiya. Sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring mabigo. Sa ganoong determinasyon, muling naghanda ang buong team. Nakasalalay ang lahat sa isang pagkakataong ito. Habang naghahanda ang team ni Dr. Matias para sa ikalawang eksperimento, naunahan sila ng mga konserbatibo sa Amerika. Lihim na isinulong ni na CIA Deputy Director John McCarthy at ng mga opisyal na dating taga Lockheed Martin ang isang pangalawang operasyon ng pag-atake. Ang plano ay atakihin ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran gamit lamang ang purong teknolohiya ng Amerika nang hindi umaasa sa teknolohiya ng Pilipinas. Nang araw na iyon, nang hindi ko nalalaman, isinagawa ang operasyon. 8 Tomahawk missiles ang pinakawalan mula sa Persian Gulf patungo sa pasilidad ng Natanz ng Iran. Sa pagkakataong ito, ginamit daw ang pinakabagong guidance system ng Lockheed Martin. Isang sistema na pinagsasama ang GPS at inertial navigation na sa teorya ay may precision na hanggang 10 metro, ngunit ang resulta ay naging kalunos-lunos. Sa 8 missile,
dalawa lamang ang tumama sa loob ng 50 metrong radius ng target. Ang natitirang 6 ay lumihis ng mahigit 100 metro at dalawa sa mga ito ay bumagsak pa sa isang lugar na may sibilyan, 500 metro ang layo. Mabuti na lang at walang nasawi, ngunit nasira ang mga kalapit na gusali at naging isang internasyonal na issue. Ang mas malala pa ay ang katotohanang naharang ng air defense ng Iran ang 3 missile. Ang Russian-made system na kamakailan lamang nilang nakuha ay napatunayang mas epektibo kaysa sa inaasahan. Hinarap ng militar ng Amerika ang kritisismo na minamaliit nila ang kakayahan ng air defense ng Iran. Nang makarating sa Washington ang balita ng pagkabigo ng operasyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang tumahimik ang mga konserbatibo na dating tumututol sa teknolohiya ng Pilipinas. Lalo na't nawalan sila ng masabi ng ang susunod na henerasyon ng sistema ng Lockheed Martin ay nagpakita ng napakahinang performance sa aktwal na labanan. Sa isang kagyat na briefing, mahinahong sinuri ni General James Cohen ng Joint Chiefs of Staff ang katotohanan. Inamin niya na sa lahat ng precision guidance technology na taglay ng Amerika sa kasalukuyan, mahirap na ganap na biguin ang pinatibay na mga pasilidad sa ilalim ng lupa ng Iran. Idiniin niya na kailangan ng isang ganap na bagong diskarte upang malampasan ang electronic jamming at air defense ng kalaban. At sa isang hindi pampublikong pulong, pinagalitan ng kalihim ng depensa ang mga kinauukulang tao. Nagdulot kayo ng internasyonal na kahihiyan dahil sa inyong sariling desisyon, sabi niya. Ipinag-utos niyang lahat ng operasyon sa hinaharap ay dapat munang i-coordinate. Partikular niyang binalaan ang mga opisyal na dating taga Lockheed Martin na isantabi ang kanilang personal na interes at unahin ang interes ng bansa. Sa prosesong iyon, natural na napag-usapan muli ang teknolohiya ng Pilipinas. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito. Muli kong idiniin na ang teknolohiya ng team ni Dr. Matias ang tanging solusyon. Partikular kong itinampok na ang phase interference method ay maaaring sa panimulay malampasan ang mga limitasyon ng kasalukuyang GPS guidance. Ngunit, dahil sa pangalawang pag-atake ng Amerika, naging mas agresibo ang Iran. Inilipat nila ang kanilang mga pasilidad sa pagpapayaman ng uranium sa mas malalim na lugar sa ilalim ng lupa at dinagdagan pa ang kanilang air defense. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging mahirap ang pag-atake. Sa wakas, nagkaroon ng pangkalahatang pagkakaintindihan na ang teknolohiya ng team ni Dr. Matias ang huling pag-asa. Nagpasya akong muling magsagawa ng pagsubok sa pasilidad sa Nevada. Sa pagkakataong ito, si Dr. Matias mismo ang lilipad patungong Amerika upang personal na pamunuan ito sa Sentan. Napagpasyahan niyang mas tumpak ang direktang kontrol kaysa sa remote operation. Kapag handa na ang lahat, magsisimula na ang huling pagsubok. Sa pagkakataong ito, hindi sila maaaring mabigo. Pagdating ni Dr. Matias sa pasilidad sa Nevada, halo-halo ang emosyon sa mukha ng mga Amerikanong teknisyan na sumalubong sa kanya. Isang tingin na may halong pag-uusisa at pagdududa, lalo na ang mga mananaliksik mula sa Lockheed Martin, na tila nag-aalinlangan kung ano ang maipapakita ng isang siyentipikong Asyano. Sa unang 3 araw, habang pinapanood ng mga Amerikanong mananaliksik si Dr. Matias na sinusuri ang sistema, nakakatuwang pagmasdan ang kanilang reaksyon. Mula sa pagiging mapanukso sa simula, unti-unti silang nagseryoso. Ang paraan ng pagsusuri ni Dr. Matias sa mga koneksyon ng hardware ay ganap na iba sa kanilang nakasanayan. Nagdududa ako kung malulutas ng paraang iyan ang problema sa signal amplification, bulong ng punong teknisyan na si John Walker sa kanyang kasamahan. Ngunit nang makita niya ang cooling system na personal na idinisenyo ni Dr. Matias
biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit siya, na isang veterano na may 20 taong karanasan, ay hindi naisip ang ganoong diskarte. Maging ang mga mananaliksik na nagtapos sa MIT ay lubos na humanga sa paraan ng pag-code ng mga mananaliksik na Pilipino. Ang bilis ng kanilang real-time data processing ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa sistemang kanilang binuo. Sa wakas, nagsimula na ang pagsubok. Ang eksperimento ay puno ng tensyon. Karamihan sa mga tagamasid mula sa panig ng Amerika ay may pagdududa sa kanilang mga mukha. Dahil nasaksihan nila ang nakaraang pagkabigo, inaasahan nilang parehong resulta ang mangyayari. Nang ilunsad ang missile, mahinahong sinimulan ni Dr. Matias na suriin ang data. Nang makita ng mga Amerikanong mananaliksik ang kanyang mga daliri na gumagalaw sa keyboard sa bilis na hindi masundan ng mata, nagsimula silang magbulungan. Posible ba ang real-time correction sa ganyang paraan? Narinig kong tanong na may pagdududa. Ngunit pagkalipas ng 300 kilometro, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang trajectory ng missile ay perpektong tumutugma sa inaasahang landas. Ito ang pinakatumpak na trajectory na nakita ko, sabi ni John Walker sa kanyang kasamahan. Ang mga nakapaligid na mananaliksik ay isa-isang napako ang tingin sa monitor. Sa 600 kilometro, napasigaw sa gulat si David Chambers. Ang error ay 0.5 metro. Ang mga mananaliksik mula sa Lockheed Martin na malapit sa kanya ay hindi makapaniwalang tiningnan muli ang screen. Kahit ang kanilang pinakabagong sistema ay hindi kailanman nakamit ang ganoong precision. Nang pumasok sa huling 100 kilometro, ganap na tumahimik ang pasilidad. Ito mismo ang punto kung saan sila nabigo dati. Lahat ng Amerikanong mananaliksik ay pigil hiningang nanonood. Ang pangamba na baka muling maging hindi matatag ang signal ay bumalot sa lugar. Ngunit nanatiling mahinahon si Dr. Matias. Habang inaayos ang pattern ng phase interference ng real-time, sinimulan niya ang huling precision correction. Nang makita ito, isang mananaliksik mula sa NASA ang napabulalas. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong antas ng real-time control. Sa sandali ng pagtama, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nang mawala ang usok, lumitaw ang resulta. Tumama ito ng eksakto sa target, 2.3 metro lamang ang layo. Mahigit 50 Amerikanong mananaliksik sa pasilidad ang natulala. Isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Ang unang pumalakpak ay si John Walker. Ang veteranong may 20 taong karanasan ay buong pusong humanga. Ang iba pang mga mananaliksik ay isa-isang sumunod sa pagpalakpak hanggang sa ang buong pasilidad ay napuno ng dumadagundong na palakpakan. Ang pinakagulat sa lahat ay si Robert Wilson, ang punong mananaliksik ng Lockheed Martin. Siya, na dating bulag sa sariling teknolohiya, ay lumapit kay Dr. Matias at sinabing, "Kayo po ang tunay na henyo." Ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong paggalang. Nang lumabas ang resulta ng data analysis, lalo pang tumindi ang pagkamangha ng mga Amerikanong mananaliksik. Nang makita nila ang numerong average error na 0.8 metro, nagkatinginan sila. Ito ay isang teknolohiyang higit pa sa ating inaakala. Bulong ng lahat. Nang makarating sa Pentagon ang balita ng tagumpay, ganap na nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga opisyal na dating minamaliit ang teknolohiya ng Pilipinas ay biglang nagbago ng pakikitungo. Sunod-sunod ang pagbati kay Dr. Matias at lahat ay gustong makipagkita sa kanya. Nasaktan ang pride ng Amerika. Ngunit kasabay nito, nanaig ang pagkamangha sa pambihirang teknolohiya. 1 linggo matapos ang matagumpay na pagsubok ng team ni Dr. Matias, biglang lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan.
Naglunsad ang Iran ng isang malawakang pag-atake ng missile laban sa Israel. 47 Fajr 3 at Hoveyze missiles ang pinakawalan patungo sa teritoryo ng Israel. Ang unang missile ay tumama sa Tel Aviv bandang alas 5 kinang umaga. Isang pagsabog ang yumanig sa isang residential area na 2 kilometro sa silangan ng Ben Gurion Airport. Nagising ang mga natutulog na mamamayan sa biglaang pagsabog at nagkagulo. Sunod-sunod ding tinamaan ng missile ang Haifa at Ashkelon. Agad na gumana ang air defense system ng Israel, ang Iron Dome, ngunit nalantad ang mga limitasyon nito. Hindi nito kayang harangin ang lahat ng 47 missiles na sabay-sabay na dumarating. Bagamat nagtagumpay itong harangin ang 23, ang natitirang 24 ay bumagsak sa teritoryo ng Israel. Mabuti na lang at karamihan ay tumama sa mga pasilidad ng militar o mga lugar na walang tao, ngunit 7 sibilyan ang namatay at 32 ang nasugatan. Agad na nagdeklara ng state of emergency ang gobyerno ng Israel. Sa isang kagyat na press conference, tinawag ni punong ministro Netanyahu ang pag-atake ng Iran bilang isang gawa ng digmaan at nangako ng isang malakas na ganti. Isang alerto ang itinaas sa buong Israel at inutusan ang mga mamamayan na lumikas sa mga bomb shelter. Agad na itinaas ng Department of Defense ng Amerika ang alert level sa pinakamataas na antas sa mga base militar ng US sa gitnang silangan. Ang Aircraft Carrier Strike Group sa Persian Gulf ay inutusang lumipat patungong Israel. Nagkaroon ng kagyat na tawag sa telepono si Pangulong Biden kay punong ministro Netanyahu at nangako ng buong suporta sa Israel. Sa Washington, isang kagyat na pulong ng National Security Council ang ipinatawag. Ang agarang gawain ay ang pagbuo ng mga hakbang upang maiwasan ang karagdagang pag-atake mula sa Iran. Sa prosesong iyon, muling napag-usapan ang operasyon upang biguin ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran gamit ang precision attack technology ng team ni Dr. Matias. Lumakas ang opinyon na upang sa panimulay malutas ang problema sa gitnang silangan, kailangang alisin ang kapangyarihang nuklear ng Iran. Ngunit, isang mas kagyat na isyu ang lumitaw. Sa sitwasyong nagbabanta ang Iran ng karagdagang pag-atake ng missile laban sa Israel, naging prioridad ang pagpapalakas ng kakayahang depensa ng Israel. Naging malinaw na ang Iron Dome lamang ay hindi sapat upang ganap na mapigilan ang isang malawakang pag-atake. Kailangan nila ng isang bagong teknolohiya sa pagharang. Nang hapong iyon, sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Dr. Matias. Una mula sa U.S. Forces sa Pilipinas, pagkatapos ay mula sa Pentagon, at sa huli ay mula sa National Security Council ng White House. Iisa lang ang nilalaman ng lahat ng tawag, isang kagyat na hiling para sa teknikal na tulong upang harangin ang mga missile para sa Israel. Agad ding nakipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas. Personal na tumawag ang kalihim ng ugnayang panlabas kay Dr. Matias at ipinaliwanag ang sitwasyon. Humiling daw ang panig ng Amerika ng kooperasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pinakamataas na antas ng diplomatikong channel. Kritikal ang sitwasyon sa Israel at hiniling nila na seryosong pag-isipan ito. Hindi agad sumagot si Dr. Matias. Nais niyang pag-usapan muna ito ng husto sa mga miyembro ng kanyang team. Mayroong magkahalong damdamin sa kanyang puso. Ang kahihiyang dinanas niya mula sa gobyerno ng Amerika, 5 taon na ang nakalipas, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Ngunit kasabay nito, hindi niya kayang talikuran ang sitwasyon kung saan ang buhay ng mga inosenteng sibilyan ay nasa panganib. Alas 8 ng gabi, tinipon ni Dr. Matias ang lahat ng miyembro ng kanyang team, 12 tao,
kasama sina Engre, Villanueva, Dr. Reyes at ang mga bagong miyembro ang nagtipon sa conference room. Nang ipaliwanag ni Dr. Matias ang kahilingan ng Amerika, naging seryoso ang mukha ng lahat. Si Engre Villanueva ang unang nagsalita. Sa teknikal na aspeto, posible ito, sabi niya. Hindi ganoon kahirap i-apply ang phase interference technology na napatunayan natin sa pagsubok sa Nevada sa isang interception system. Ang problema ay kung paano bubuuin ang isang real-time data processing at remote support system. Ngunit, maingat na nagpahayag ng pag-aalala si Dr. Reyes. Kung iisipin ang naging asal ng gobyerno ng Amerika noon, hindi natin sila basta-basta mapagkakatiwalaan, sabi niya. Partikular niyang binanggit ang pagtataksil ng dating direktor at ang nangyari kay Dr. Santos. Sinabing mahirap itong tanggapin sa emosyonal na antas. Pagkatapos ay nagbigay ng ibang pananaw ang isang batang mananaliksik. Hindi ba dapat nating harapin ang isyong ito mula sa isang makataong pananaw, hiwalay sa personal na damdamin? Aniya. Iginigiit niyang kung maililigtas nito ang buhay ng mga mamamayan ng Israel, hindi sila dapat magpatali sa nakaraan. Ngunit nagbigay ng maingat na opinyon ang veteranong mananaliksik na si Mr. Benitez. Mahirap pagkatiwalaan muli ang isang taong minsan ka nang tinalikuran, sabi niya. Partikular siyang nag-aalala na baka ito ay isang beses na kooperasyon lamang at muli silang iiwanan. Nagdududa siya kung ito ba ay tunay na makakabuti para sa komunidad ng agham ng Pilipinas sa pangmatagalan. Matagal na nanahimik si Dr. Matias habang pinakikinggan ang mga opinyon ng kanyang team. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tila naglalaban sa kanyang isipan ang kanyang misyon bilang isang siyentipiko at ang kanyang mga personal na sugat. Lagpas alas 11 na ng gabi nang magsalita si Dr. Matias. Una, pakinggan natin ng mas detalyado ang partikular na kahilingan ng Amerika. Hindi tayo makakapagdesisyon ng walang pag-uusap tungkol sa mga kondisyon at kabayaran. Malinaw niyang sinabi na hindi na niya tatanggapin ang isang panig na kahilingan tulad ng dati, kinaumagahan, isang kahilingan para sa isang video conference ang dumating mula sa Department of Defense ng Amerika. Ang mga dumalo ay sina Defense Secretary Austin, National Security Advisor David Chambers, at nakakagulat, ang dating direktor na si Michael. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli ko siyang makita sa screen at malaki na ang kanyang ipinagbago. Unang ipinaliwanag ni Secretary Austin ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Nagbabanta ang Iran ng karagdagang pag-atake ng missile. Ang pagpapalakas ng kakayahang depensa ng Israel ay kailangan ngayon, aniya. Idiniin niyang ang Iron Dome lamang ay may limitasyon at ang teknolohiya ng team ni Dr. Matias ang tanging solusyon. Nag-aalangang nagsalita si Michael. Tinukoy niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at inamin na nasaktan niya ang team ni Dr. Matias. Ngunit iginiit niyang ang pagliligtas sa mga inosenteng buhay ang pinakamahalaga ngayon. Isantabi na natin ang personal na damdamin. Gusto kong humingi ng tulong mula sa isang makataong pananaw, sabi niya. Malamig na sumagot si Dr. Matias. Hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Ngunit, naiintindihan ko ang kabigatan ng sitwasyon. Gayunpaman, malinaw niyang sinabi na imposible ang walang kondisyong kooperasyon at mayroon siyang ilang mga kondisyon. Ang unang kondisyon ay ang proteksyon sa lihim ng kanilang teknolohiya. Hindi namin papayagan ang anumang pagtatangka na basta na lang kunin ang teknolohiya ng Pilipinas tulad ng dati. Pangalawa, ang patas na kabayaran. Sa pagkakataong ito, hindi ito libreng serbisyo. Hihingi kami ng karampatang bayad.
Ngunit mayroon pang mas mahalagang kondisyon. Huminto sandali si Dr. Matias bago magsalita. Kung matapos malutas ang sitwasyon sa Israel, magkakaroon ng operasyong militar laban sa Iran. Nais kong tiyakin ninyo ang kaligtasan ng mga Pilipinong naninirahan sa Iran. Ito ay isang non-negotiable at absolute condition. Nagulat ang panig ng Amerika sa hindi inaasahang kondisyon. Ito ay isang isyong may kinalaman sa militar at mahirap itong ipangako. Ngunit, mariing sinabi ni Dr. Matias na kung wala ang kondisyong ito, walang anumang kooperasyon na magaganap. Kung hihingi kayo ng makataong kooperasyon, dapat din kayong managot sa isang makataong paraan, iginiit niya. Natapos ang video conference ng walang malinaw na desisyon. Humingi si Dr. Matias ng 24 oras upang pag-isipan ito at sinabi ng panig ng Amerika na kailangan din nila ng panloob na konsultasyon. Ngunit, parehong panig ay nagkakaintindihan sa pangangailangan ng kooperasyon. Ang tanong na lang ay kung paano aayusin ang mga kondisyon. Makalipas ang 24 oras, nagkaroon ng huling pulong si Dr. Matias sa mga miyembro ng kanyang team. Magdamag silang nag-isip, ngunit malinaw ang kanilang conclusion. Ngayong naipakita na nila ang kanilang teknolohikal na kahusayan, ito na ang pagkakataon na makipagtulungan sa ilalim ng patas na kondisyon. Hindi na sila maaaring basta na lang gamitin, iniulat ni Enger. Villanueva ang resulta ng kanilang technical na pagsusuri. Posible talagang i-apply ang phase interference technology sa interception system ng Israel, sabi niya. Gayunpaman, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 72 oras upang bumuo ng isang real-time data link at remote control system. Wala silang oras, ngunit ang conclusion ay hindi ito imposible. Kasunod nito, nagmungkahi si Dr. Reyes ng isang security countermeasure. Ang pangunahing algorithm ay isasagawa lamang sa Pilipinas at tanging ang interface module ang ipapadala sa Israel. Sa ganitong paraan, mababawasan ang panganib ng technology leak habang nagbibigay ng real-time na suporta. Alas 3 ng hapon, muling tumawag ang panig ng Amerika. Sa pagkakataong ito, ang vice-presidente mismo ang sumali sa video conference. Ito pa lang ay nagpapakita na kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Isang pambihirang pagkakataon na ang vice-presidente mismo ang humihingi ng kooperasyon. Unang nagsalita ang vice-presidente. Pinuri niya ang pambihirang teknolohiya ng team ni Dr. Matias at inamin na nagkamali ang Amerika sa nakaraan. Ngunit, idiniin niyang ang kapayapaan sa gitnang silangan at ang pagliligtas sa buhay ng mga inosenteng tao ang pinakamahalaga ngayon. Personal ko ring hinihiling ang kooperasyon ni Dr. Matias. Sabi niya, magalang na sumagot si Dr. Matias. Lubos kong nauunawaan ang inyong sinserong hangarin, Mr. Vice President. Ngunit, nananatili pa rin ang aming kondisyon tungkol sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran. Muli niyang idiniin ito. Ito ay isang non-negotiable at absolute condition, mariin niyang sinabi. Ang problema ay ang dilema ng gobyerno ng Amerika sa sandaling kongkay nilang ipangako ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran. May panganib na malantad sa labas ang kanilang plano para sa isang operasyong militar laban sa Iran. Maingat na itinuro ni Secretary of State Blinken ang puntong ito. Mahirap ipangako ito ng konghay, ngunit gagawin namin ang aming makakaya sa loob, sabi niya. Ngunit hindi nagpatinag si Dr. Matias. Hindi kami makukontento sa isang panloob na pangako lamang. Kung titingnan ang mga ginawa ng gobyerno ng Amerika sa nakaraan, kailangan namin ng isang konkreto at mapapatunayang garantiya.
Hiniling niya na kailangang magkaroon ng direktang hotline sa Embahada ng Pilipinas sa Iran at ang pagbuo ng isang emergency evacuation plan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang mga dumalo mula sa panig ng Amerika ay nagkatinginan at nag-aalala, nakitang-kita sa screen. Matapos ang isang maikling bulungan sa National Security Advisor, muling nagsalita ang Vice-Presidente. Inamin ng Vice-Presidente na makatwiran ang kahilingan ni Dr. Matias. Nangako siyang pag-aaralan nila ang mga konkretong hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Gayunpaman, iminungkahi niyang ayusin ang mga detalye sa pamamagitan ng diplomatikong channel. Masyadong sensitibong usapin ito upang talakayin sa isang pampublikong forum. Matapos ang isang maikling konsultasyon sa mga miyembro ng kanyang team, pumayag si Dr. Matias ng may kondisyon. Kapag naging konkreto na ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino, agad naming sisimulan ang pagbabahagi ng teknolohiya. Ngunit, idinagdag niya ang kondisyon na kung hindi tutuparin ang pangakong iyon, maaari nilang itigil ang kooperasyon anumang oras. Matapos ang pulong, iniulat din ni Dr. Matias ang sitwasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Agad na inutusan ng Department of Foreign Affairs ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran na suriin ang kanilang mga linya ng komunikasyon. Sinimulan din ang pag-update ng Emergency Response Manual at pagtukoy sa kinaroroonan ng mga Pilipino sa Iran. Kinaumagahan, bago mag-umaga, dumating ang sagot mula sa panig ng Amerika. Sa pamamagitan ng Department of State, nangako silang magtatatag ng isang direktang hotline sa Embahada ng Pilipinas sa Tehran. Nagpadala rin sila ng isang nakasulat na garantiya na gagawin nila ang lahat ng paraan para sa ligtas na paglikas ng mga Pilipino kung kinakailangan. Siyempre, lahat ng ito ay sa ilalim ng kondisyon ng mahigpit na pagiging lihim. Sa wakas, pinal na nagpasya si Dr. Matias na makipagtulungan. Kasama ang mga miyembro ng kanyang team, agad silang nagsimulang magtrabaho. Pinamunuan ni Enger, Villanueva at Dr. Reyes ang Technical Development Team, habang si Dr. Matias naman ang namamahala sa real-time coordination sa panig ng Amerika. Ang unang kailangang gawin ay ang tiyakin ang compatibility sa interception system ng Israel. Isang komplikadong interface work ang kinakailangan upang isama ang phase interference technology sa kasalukuyang Iron Dome system. Ang data na naipon nila mula sa pagsubok sa Nevada ay naging malaking tulong. Kasabay nito, kailangan din nilang bumuo ng isang security architecture. Binuo nila ang isang sistema kung saan ang pangunahing algorithm ay mananatili sa Pilipinas at tanging ang mga resulta ng real-time analysis ang ipapadala ng naka-encrypt. Ito ay isang matibay na depensa laban sa anumang posibleng technology leak. Makalipas ang 72 oras, handa na ang lahat. Malapit na ang makasaysayang sandali kung kailan isasama ang teknolohiya ng team ni Dr. Matias sa air defense system ng Israel. Oras na para ipakita ang tunay na halaga nito sa aktwal na labanan. Sa kalangitan ng gitnang silangan, susubukan ang lakas ng agham at teknolohiya ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, muling kumilos ang Iran. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang sukat kaysa dati. Kabuuang 73 missiles ang pinakawalan patungo sa Israel. 45 Fajar missiles at 28 na bagong uri ng Hoveyse missiles. Halos doble ang sukat ng pag-atake ng Iran kumpara sa dati bilang ganti. Agad na idineklara ang state of emergency sa Integrated Air Defense Center sa Tel Aviv. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang phase interference technology ng team ni Dr. Matias ay ganap nang naisama sa Iron Dome system
ang data link na nagkokonekta sa laboratorio ni Dr. Matias sa DOST Complex sa Bikutan, Pilipinas at sa Control Center sa Israel ay nagsimulang gumana sa pansamantalang control room sa Bikutan. Dos Pilipinong mananaliksik ang 24 oras na nagbabantay sa mga monitor. Nang matukoy ang mga senyales ng paglunsad ng missile ng Iran, si Dr. Matias mismo ang nagsimulang mamuno, pinamunuan ni Enger, Villanueva at Dr. Reyes ang trajectory analysis team at ang phase control team ayon sa pagkakabanggit para sa real-time na pagtugon. Ang unang missile ay pumasok sa airspace ng Israel bandang 12:15 ng hapon. Sa sandaling matukoy ito ng radar ng kasalukuyang Iron Dome, agad na sinimulan ng AI system ng team mula sa Pilipinas na suriin ang trajectory nito. Sa loob lamang ng 0.3 segundo, nakalkula na ang pinakamainam na interception point at ang pattern ng phase interference. Si David Goldman, isang Israeli na technician sa Tel Aviv Air Defense Center, ay hindi malilimutan ang sandaling iyon. Nang lumitaw sa screen ang data na ipinadala mula sa Pilipinas, lahat ay napigil ang hininga. Ito ang pinakatumpak na trajectory prediction na nakita ko, sabi niya. Narinig ang boses ni Dr. Matias sa linya ng komunikasyon. Simulan ang pagharang sa unang target. Ang kanyang mahinahon, ngunit puno ng tiwalang boses, ay nagbigay ng malaking kumpiyansa sa mga mananaliksik sa Israel. Agad na pinakawalan ang isang binagong interception missile ng Iron Dome at sa kalangitan, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang naganap. Ang interception missile na may phase interference technology ng team mula sa Pilipinas ay eksaktong sumalubong sa missile ng Iran. Ang kaibahan sa dati ay sa halip na sumabog, ganap nitong pinatay ang electronic system ng kalabang missile. Ang missile ng Iran ay dire-diretsyong bumagsak sa dagat. Nasaksihan ng isang Israeli Air Force pilot, si Amir Levy, ang tanawin mula sa kanyang fighter jet. Ang paraan ng biglaang pagkawala ng direksyon ng missile ng Iran at pagbagsak nito sa dagat ay parang mahika, sabi niya. Isang ganap na bagong paraan ng pagharang na hindi nangangailangan ng pagsabog. Sunod-sunod na naharang ang pangalawa at pangatlong missile sa parehong paraan. Perpektong gumagana ang real-time analysis at phase control ng team ni Dr. Matias nang iulat ni Enger Villanueva na pinapanatili natin ang 100% interception rate. Isang maliit na sigawan ang narinig mula sa control room sa Bikutan. Bukod dito, ang sukat ng pag-ataking ito ay tiyak na hindi mapipigilan ng tradisyonal na Iron Dome. Ngunit ang AI system ng team mula sa Pilipinas ay sabay-sabay na sinusubaybayan ang 28 target at kinakalkula ang pinakamainam na interception pattern para sa bawat isa. Ang resulta ay kamangha-mangha. Lahat ng 20 missiles ay naharang ng tumpak. Nang makita ng mga mamamayan ng Israel ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga missile ng Iran sa dagat, lumabas sila sa mga kalsada at nagsigawan sa tuwa. Isang spontanyong pagdiriwang ang nagsimula sa baybayin ng Tel Aviv. Isang de facto 100% tagumpay sa pagharang. Ito ang pinakaperpektong depensa sa kasaysayan ng Israel. Sa Air Defense Center ng Israel, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nagyakapan at nagdiwang sina David Goldman at ang iba pang mga Israeli na technician. Agad silang nagpasalamat sa team sa Pilipinas. Kayo ang nagligtas sa amin, sigaw nila na narinig sa linya ng komunikasyon. Sa balita ng araw na iyon, isang napakaantig na kwento ang iniulat. Isang 8 taong gulang na batang babae sa isang ospital sa Jerusalem, si Sarah Goldstein, na nasugatan sa nakaraang pag-atake, ay umiyak habang pinapanood ang mga missile na nahaharang sa labas ng kanyang bintana. Ang eksena kung saan ibinubulong niya
sa kanyang ina na ligtas na tayo, ay ipinalabas ng live sa lokal na broadcast. Si Dr. Matias ay nanatiling kalmado kahit narinig ang balita ng tagumpay. Hindi pa tapos. Huwag maging kampante, utos niya sa mga miyembro ng kanyang team. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Ito ang pride ng isang siyentipiko na ang kanyang teknolohiya ay nakapagligtas ng mga inosenteng buhay. Agad na tumawag ang punong ministro ng Israel, si Netanyahu, sa Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng opisyal na channel upang magpasalamat. Ang agham at teknolohiya ng Pilipinas ang nagligtas sa Israel, sabi niya, na nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat. Ipinadala rin niya ang mensahe na nagpapasalamat ang buong mamamayan ng Israel. Maging sa Pentagon, hindi nila maitago ang kanilang pagkagulat. Personal na tumawag ang kalihim ng depensa kay Dr. Matias upang magpasalamat. Ang inyong teknolohiya ay isang dakilang tagumpay na nag-ambag sa kapayapaan ng mundo. Papuri niya. Ang mga opisyal ng militar ng Amerika ay muling humanga sa pambihirang antas ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga ay nailigtas ang buhay ng mga inosenteng sibilyan. Walang kahit isang nasawi sa pag-ataking ito. Isang buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa buong Israel. Ang mga bata ay nakalabas na muli mula sa mga bomb shelter at naglaro sa mga palaruan. At ang pangyayaring ito ang naging tiyak na dahilan kung bakit isang biglaang kasunduang pangkapayapaan ang nabuo. Ang lahat ng ito ay dahil sa Pilipinas.